Nasa kabilang linya lang ating telepono si Director Edgar Posadas ng NDRRMC or National Disaster Risk Reduction Management Council. Magandang umaga po, Director Posadas. This is Erwin Tulfo and Nina Corpus. Good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Nina. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Ano po, mukhang matindi po. Panay po ang labas ng mga orange warning alert dito sa mga cellphone mga kababayan natin. Mukhang talagang matindi itong si Enteng. Simple ang pagpasok pero tumitindi habang by the hour. Pati tayo sa Metro Manila, epektado. May mga namatay na raw po dyan sa Cebu. Is this correct, sir? Kung meron pong bine-verify tayo, yung kahapon po ito na nagkaroon tayo ng PIDRA meeting, PIDRA Analyst Group meeting, na i-sound off po yun na meron pong bine-verify dahil ito po ay allegedly nasawi dahil po dun sa isang landslide sa Cebu. At meron din tayo kong na bine-verify dito rin po sa Bicol, sir, pero hindi pa rin po yun na-validate, sir. Other than that, sir, meron na po ba tayong mga reported na mga injuries sa mga nawawala dahil sa ikang malakas na ulan, lalo na dyan sa may Bicol region? Director Posadas? Sa ngayon, Kong, wala pa naman po tayong namomonitor. Kausap po natin si Director Yukot kanina, Kong, ng Region 5. At wala pa po siyang nabanggit sa akin kanina. At ngayon nga po, Kong, tayo ay nag-a-attend din ng response cluster meeting. At initial po na apektadong mga individual po sa Regions 5, 7, ay po sa 24,043 or 6,052 po na mga pamilya. Ito po ay base po sa pag-uulat ng DSWD ko. Alright. So, nakahanda naman po yung ating mga response team siguro. Director Posadas, naka-alert naman po ito, I'm sure. Opo, Pong, kasi kahapon pa po taas na po ang NDRIMC sa kanyang pinakamataas na alert, yung red alert status, Kong, and that means all hands po ito. Nandito po lahat ng at our disposal yung mga available resources po ng mga uniform services natin at iba't iba pa pong member agencies ng ating NDRIMC, sir, para ito po ay para matutukan natin ng mas maigi po kung ano man po yung mga kailangan na i-address dahil po kay Bagyong Enteng, ko. May mga instruction na ba kayo sa mga LGU na magkaroon ng preventive evacuation, Director Posadas, at saan-saang mga lugar ito? Dito po, Kong, kanina sa Bicol po ang alam ko pong ron, Kong, tapos I have yet to give po lang mga datos pa po ng ating mga regional offices kasi kasalukuyan pa rin po silang nagre-respond, Kong, pero I'm sure po yan po ay talagang a mainstay ng ating coordination, Kong, that kung kinakailangan po yung preemptive evacuation, lalo na po ngayon, Kong, hindi na natin kailangan lumayo dito po sa Marikina. Nasa second alert po yung Marikina River. Para po pero ang po dito, tinututukan natin ito through our OCD, NCR, at of course, ang mga kaibigan natin sa MMDA. At yun nga po, bilang para yung iba pa pong rehiyon para matutukan natin, itinaas nga po yung alert status natin sa red alert, sir. Alright. Director Edgar Posadas ng NDRRMC, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. Magandang umaga din po at mabuhay din po kayo, sir. Ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, si Secretary Rex Gatchalian. Secretary Gatchalian, good morning po. This is Erwin Tulfo and Nina Corpus. Live po tayo sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Good morning, Secretary Rex. Sir. Good morning, Kong Erwin. Good morning, Nina. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo. May gusto lang po nating malaman ay kanina po sabi ng inyong ASEC po si ASEC Dumlao, ready naman po. Pero so far, SEC, ano na ho ang latest na information na binibigay ng inyong mga regional directors po sa inyo? I'm sure kanina pa kayong umaga kausap itong mga opisyal po ninyo sa iba't ibang rehiyon, sir. Kong Erwin, actually ang medyo parang marami tayong affected initially is Region 5. Nagde-deploy na tayo ng family food pack sa Camarines Sur. Nag-release na tayo ng kulang-kulang 30,000 na family food packs. Meron rin tayong ongoing na operation sa Albay. Yung dalawang areas na yon seems to be very flooded or very affected. And then ngayon sa Metro Manila, kasi umakyat na yung bagyo, nararamdaman na natin sa Metro Manila, minomonitor natin closely Marikina
kasi yung ilog Marikina tumataas. So alam natin na pagka naglumagpas na siya ng certain alert level, may evacuation na. So we're already planning to deploy some relief goods sa mga initial na evacuees sa Marikina. Around 10,000. Mukhang napakabilis naman po na nakapag-replenish kaagad kayo, Sec. Matapos tayong bayuhin ng Carina, talaga namang grabe din ho yung inyong relief operations after Carina. That was just last month. Naka-replenish ulit kayo para maibigay naman ngayon para sa mga binabagyo ngayon ng bagyong Enteng, Secretary? Kong Erwin, actually tinuloy lang natin yung sistema na iniwan mo dati, Opo. yung pre-positioning ng goods. Opo. Nung bagyong Carina, nung natapos siya, all in all nakapag-release tayo kulang-kulang 1.5 million family food packs sa mga affected areas. Malaki-laki yon. Naka-replenish na tayo, pero sa dating na sa akin itong Enteng, dahil maglilinger siya ng ilang araw, malamang mauubos na naman natin yung na-replenish natin. Pero ganoon talaga, we'll have to keep on replenishing kasi alam natin typhoon season ngayon. But etong sa Enteng, we're more than ready. In fact, may mga nakukuha na tayo na request at tuloy-tuloy tayo mag-deploy. Ito na nga yung aking suggestion sana. Kami mag-uusap ng utol ko po si Senator Rapi na pag-aakyat po ng ika nga ng budget hearing sa Senado, sabi ko sa kanya kahapon ay kumaari ay alalayan ng DSWD dahil lalo na doon sa mga pondo sa relief efforts sa Marinminya. Yun ang kailangan ng DSWD, yung mga AX na yan at saka yung mga ika nga para sa pagbili ng mga pagkain, mga at iba pa na ginagamit sa mga evacuation centers at relief operations. Tama po ba, Secretary Rex? Kailangan siguro dagdagan yung budget nyo para dyan sa mga relief operations, sir? Kung Erwin, tama ho yun. Ako, nagpapasalamat ako dahil nung hearing natalakay natin yan. Yung primary source natin, ang initial natin, alam nyo naman yun, ginagamit natin yung quick response fund natin. Medyo nababaan kasi from initially mga 1.6 yan, ngayon bumaba tayo to 1.2. Pero replenishable naman yun. Pero syempre, mas maganda kung bumalik tayo sa 1.6 level. Tama. Kasi mas malaki yung capacity natin bago tayo mag-replenish. Kasi alam niyo naman, pag nagre-replenish tayo, may proseso yun. Susunod naman tayo, pero it takes 1 or a couple of days. So, mas maganda sana wag na lang bawasan yung quick response fund na allocation ng department. Totoo po yan, dahil kita ko, minsan kasama ko si Yusek Edo Punay, Sir Secretary, sobrang busy siya. In fact, hindi na nga nakaka-attend. Hindi lang naman ito ang pinoproblema ng DSWD, hindi lang pag may disaster, pero ang dami nyo pa pong ongoing programs. Baka apektado po, paano po nyo na gagawa lahat yan dahil meron pa kayong mga food stamps at iba pang mga programa kasabay ng mga disasters na ito. Well, Nina, una, babalikan ko yung mga magigiting natin ng mga angels in red vest o yung mga social workers at community development workers natin. Sila talaga yung power dito sa department na to. Talagang 24/7, ika nga. Naka-divide yung mga trabaho, pero pag malalaki na yung mga kalamidad katulad nitong Enteng or nung Carina, lahat all hands on deck. Kahit na hindi nila trabaho, nagko-cross function na sila. Kaya nga nung nasa Congress kami, patuloy ako nananawagan na sana dagdagan natin yung mga regular positions para yung matatagal na nating mga contract of service na mga social workers at community development workers sa department, mabigyan naman natin ng job security. Kasi sayang din bukod sa may diplomas to, may mga pinag-aralan nila in social work, napakalaking bagay kasi yung stored knowledge. Marami dito mga veterano na Alam na alam nila kung anong gagawin in case of this type of situation. So sayang yung stored knowledge nila, yung institutional knowledge, kung walang job security tapos ma-offera ng mga ibang tao tapos lumipat sa private sector. Sayang at malaking kawalan sa departamento. So lagi namin sinasabi, sana more regular positions, plantilla positions for our social workers and our community development workers. All right. Secretary Rex Gatchalian, DSWD. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo. I'm sure, alam ko nga nag-iikot-ikot ho kayo. Ingat po kayo and thank you, sir, for your time. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Erwin. Magandang umaga, Ninya. Maraming salamat.